40,000 to? Huh? Bakit? What's up? It's Mike of Soul Avenue. Today, nasa Ayala Malls, Manila Bay tayo. I'm holding Golden Goose right now. At ipapakita ko sa inyo bakit mahal ang Golden Goose. Quick story tayo ngayon ng Golden Goose. It was founded 2000 lang sa Venice, Italy, luxury brand. So si Golden Goose ang first na nag-introduce ng distressed leather na concept. So na parang kunyaring madumi. Kaya siya sumikat kasi sino ba may nag-akala na may bibili ng maduming sapatos at luxury pa. Usually ang retail price ng Golden Goose would be ranging from 35 to 45,000 pesos. No? I-explain ko sa inyo today kung bakit mahal to. Para malaman nyo if worth ba ng pera nyo. Okay, let's start. So for now, I'm holding a Golden Goose na women's sizing. So studded ang material niya. Makita nyo may GGDB dito na nakalagay. Usually, ang GGDB is sa right lang ng Golden Goose. Makikita nyo, distressed material. Isang reason bakit mahal ang Golden Goose is lahat ng lumalabas na Golden Goose is handmade in Italy. That's according to Golden Goose talaga. And then, lahat to are made by artists, syempre, from abroad. Yung mga nakikita nyo na mga accents na distress na yan, isa-isa ginagawa yan ng mga artists kasi handmade nga siya. So, medyo, kaya may sinasabi din sila minsan na every Golden Goose is unique. Kaya hindi mo pwede mahanap na etong Golden Goose na to and another one are the same kahit pareho pa ng size. Yung materials na ginamit dito are high quality na leather. So, aside from that, siguro ang binabayaran dito sa Golden Goose, syempre, mahal ang labor sa Italy, no? So, mahal ang oras ng mga craftsmen or artists nila sa Italy. So, kaya mahal din yung costing to make this. And then, aside from that, is, syempre, you're paying for the luxury, you're paying for the brand, you're paying for the image while wearing the Golden Goose. This is the box of the Golden Goose. So, let's open. Usually, pag bumili ka nito, may tinatawag silang Golden Goose Passport. May mga nakalagay dyan. Kala mo, dahil mahal yung shoes mo, may passport din siya. Kasi usually daw, ang idea is pang-abroad kasi ito, kaya may passport din siya. Pero this is one way to authenticate. Pwede mo i-scan yan. Then, this is the other pair. Pag nakita nyo, yung right side lang yung may GGDB. Ang ibig sabihin ng GGDB is Golden Goose Deluxe brand. Tignan pa natin kung ano nasa loob. Pag binuksan natin to, meron pa siyang tote bag. Papers always. Usually, itong Golden Goose na to sa Philippines, nasa ranging 35 to 45 ang retail price. And then sa abroad, pag makikita nyo siguro na, minsan mas mataas pa nga sa abroad to eh. I have a good news. Sa Soul Avenue, 28,500 lang to 30,500 usually ang mga Golden Goose. So, hindi nyo na kailangan mag-abroad para makamura. Sa amin pa lang, nakamura na kayo. So, the best deal is at Soul Avenue. So, papakita ko sa inyo. For example, for this item, I think the SRP neto sa abroad would be maybe 35 to 40,000, maybe 38,000. Sa amin, this is just 30,500. Pero parati ito nauubos. So, hindi ko mapapromise sa inyo na may aabutan pa kayo sa store once this is uploaded, pero parati ito nauubos. So, you can request siguro sa store to pre-order na lang kung wala na kami. And then, sa likod ko, marami tayong design dito sa Soul Avenue. So, hindi lang to, marami tayo. We have men, we have women. So, hindi lang din superstar. May mga iba rin tayong mga design. I'll show you. And then, this one. Ito, Daddy Star. Sa mga daddy, medyo mabigat lang siya ng konti. Pero if you want the daddy look na medyo old school, andito to. So, this one, I think a retail price that is around 45 sa iba. Sa amin, this is just 32,500. Laki na nang nagtipid nyo sa Soul Avenue. So, again, na-explain ko na sa inyo why Golden Goose is expensive. Siyempre, luxury brand. And then, nabigyan ko na rin kayo ng golden information. So, bahala na rin kayo kung bibili ba kayo o hindi. Kasi, syempre, marami dyan nag-iisip kung gusto bumili ng Golden Goose. So, sana nakatulong kami to make that decision. So, again, this is Mike. Till next time.